Good day everyone, this is the Unpacking the Self. Lesson objectives: discuss the developmental aspect of reproductive system, describe the erogenous zone, characterize the diversity of sexual behavior, describe the sexually transmitted diseases, and differentiate natural and artificial method of contraception, explain human sexual behavior. Table of contents: introduction, what is physical self, what is sexual self, why do we look the way we do, how do we become males and females anatomically speaking, erogenous zone, human sexual behavior, types of human behavior, physiology of human sexual response, sexual problems for male and female, infection, and conclusion. Introduction. Unpacking the Self explores the delicate relationship between the body, sexuality, emphasizing the importance of exploring the physical and sexual dimension of identity. What is physical self? Refers to the body that includes parts such as head, shoulder, knees, and toes, made up of other organs such as heart, lungs, brain, stomach, and muscles. Physical self refers to the interperson in contrast to the things that are visible like emotional and spiritual. And in other words, ito yung mga tangible or concrete, kung ano makikita natin, ito yung our physical self natin. What is sexual self? It speaks about your sexual health, sexual orientation, gender identity, and expression and values around sexuality. This is the part where we learn, develop, and how we understand sexual development and how the sexual activity belief that influence our sexual behavior. It is about your own understanding about sexuality and other sexual development. We do. According to sexually dysmorphic, in adolescence, secretion of various hormones significantly affect the physical change that occur during puberty. When you look at your reflection, you see this change in your physical self. Ito yung nagbabago ka na simula elementary, maliit ka, hanggang sa tumanda ka na lang. Lumaki ka, may pagbabago yun sa'yo. Makikita mo yung pagbabago. How do we become males and females anatomically speaking? The dominant male hormone is the testosterone, while the female hormones are estrogen. So, sa testosterone naman natin is kung ikaw ay lesbian, tapos gusto mo magkaroon ng mga balbas, tapos pag yung boses mo is gusto mo maging lalaki, may mga pills or gamot na something silang ginagamit, and ganun din naman sa estrogen. Kung ikaw ay gay, tapos gusto mo maging boses babae, tapos magkaroon ng dete, tapos yung buhok, mabilis kumapayata. And yung mga balat mo is magiging makinis. Dahil dyan sa estrogen na iniinom nilang pills. Human sexuality is a complex phenomenon which involves the interaction of a person, biology, sex, or gender identity, and gender role behavior. Our sexuality expressed in various ways. Our manner of dressing, for example, and the body movement are some of the ways communication our sexual self. Halimbawa po dito yung sa pagsakay natin ng bus. Pag nakaupo po tayo, tapos pag may nakita po tayong babaeng nakatayo, papaupuin po natin siya bilang pagrespeto sa mga kababaihan. Ito yung mga paraan natin para ipakita sa kanila yung pagrespeto natin sa mga kababaihan. Erogenous zone refers to a part of the body that are primarily receptive of increased sexual arousal when touching in a sexual manner. Yung erogenous zone, body parts po siya ng mga butas ng katawan natin. Ito yung mga halimbawa, mouth, face, private part.
Ano? Ito yung mga nilalabasan ng ating mga katawan. Human sexual behavior is an activity solitary between two persons in a group that includes sexual arousal. Human sexual behavior. Major factors that determines human sexual behavior. Inherited sexual response pattern which can be inherent in design in human beings and extend independent values and cultural beliefs. Extended expression of sexual behavior or activity is an extent of expressed manner of sexual behavior. Solitary behavior. Solitary behavior ay ito ay isang individual na tao na nag-ejaculate na mag-isa. And sexual behavior. Ito yung tao na dalawa sila ng lalaki at babae na nagsisex na more group. Psychology of human sexual response. Sexual response refers to the sequence of physical and emotional changes that occurs as a person becomes sexually aroused and participates in sexual stimulating activities, including intercourse and masturbation. So dito, nandito yung mga individual may nararamdaman silang kakaiba pag nagkagawa sila ng sexual activity. For example, masturbation o kaya yung actual na sex. So, merong phase dito na 4. So, ito yung una. Excitement phase. The excitement phase is the stage of human sexual response cycle. The body prepares for sexual intercourse initially, leading to the play to phase. So, bago mapunta sa play to phase, ito daw muna yung excitement phase. So, dito sa excitement phase, dito muna nararamdaman yung yung pagiging inhit mo. For example, yung katawan mo nagre-ready na sa bakbakan, syempre, di ba? Okay na. So, yung play to phase is a generally of brief duration if stimulation is continued. Orgasm usually occurs. So, bago mag-orgasm daw, ito daw muna. So, dito yung part na na yun nga, nag-uubada na kayo ng damit, yung nagre-ready na kayo sa pagsasex. So, orgasm phase. It is marked by a feeling of abrupt, intense pleasure, a rapid increase of heart rate and blood pressure, and expansion of the pelvic muscle causing contractions of the female reproductive organ and ejaculating by the male. So dito na yung part na nagsisex na silang dalawa. So dito mo mararamdaman yung pagbilis ng tibok ng puso mo, yung blood pressure mo umangat. Syempre kinakabahan ka nun kapag nagsisex kayo, di ba? Lalo na pag bago ka pa lang. So ito yung muling part, resolution phase. It is the last stage that refers to the return to normal or subnormal physiologic state. So, syempre, pagkatapos nyo mag-sex, dalawa, syempre, madaming movement yun, di ba? Kung ano-anong pwesto nyo, kung anong gusto nyo. Syempre, mapapagod kayo. Ito yung, yung phase na, pagtapos nyo, papahinga na kayo. Dito mawawala yung pagka-inhit ng katawan nyo. Dito na yung magpapahinga kayo. Sexual problems. So, dito po natin pag-uusapan kung yung mga problema ng mga lalaki at babae about sex. Males. Male hypoactive sexual desire disorder. Little or no desire to have sex. Dito po naman is yung lalaki is walang gana makipag-sex sa babae. And erectile disorder, difficulty attaining or maintaining erection. Dito naman sa part na to, yung lalaki is hindi tumatayo yung private part niya or hindi tumitigas, kaya may mga solusyon dyan na ginagawa sila, like umiinom sila ng mga Viagras, mga ganun, mga Robust. Yun yung mga iniinom nila para sa Tapos dito naman sa delayed ejaculation, premature early ejaculation. Dito naman is yung lalaki naman ay matagal labasan gawa ng sila ay unhealthy. Kaya yun yung nagiging dahilan kaya matagal sila labasan. Ano nga ba ang female
Ito yung parang nahihirapan siyang mag-experience ng excitement or pleasure na kahit gustong-gusto niya o wala siyang problema sa relationship, pwedeng maging sanhi ito ng stress, hormonal imbalance, health issue, kaya o kaya naman mental health problem like anxiety or depression. Kahit may desire pa rin siya o gusto niyang makipag-sex, nahihirapan siyang in the mood o mag-enjoy ng sex. Kaya may pagkakataon din na wala talaga siyang maramdaman. Wala talaga siyang physical response. Kaya hirap din siyang makaramdam ng satisfaction. Second, ano naman yung female or orgasmic disorder? Ito naman yung kapag nahihirapan yung babae na mag-orgasm kahit na siya ay nisiyahan o na-accuse sa sexual activity. Pwede rin na siya ay nakakaramdam ng orgasm at minsan hindi talaga nangyayari kahit na gusto niya. Last, ano naman yung genitopelvic vein penetration? Ito ay isang kondisyon na kung saan isang tao ay nakakaranas ng matinding sakit o discomfort sa genital or pelvic area tuwing may sexual activity. Particular na kapag may penetration tulad ng pagtatalik o paggamit ng tampon, pwedeng magkaroon ng ganitong disorder ang mga babae. At minsan ay may kasamang takot, pagkabahala, anxiety tungkol sa sexual activity. Sakit or comfort. Ang pinakakaraniwang sintomas ay ang matinding sakit o kahulugan sa ginagawa sa genital area or virginia kapag may penetration. May mga kaso na ang kalamanan sa paligid ng virginia ay magkakaroon ng involuntary edemas na nagsisanhi ng sakit o hirap. Takot o anxiety. Ang takot na makakaranas ulit ng sakit ay minsan nagsisanhi ng pagkakaroon ng stress, mental discomfort tuwing naiisip o nakakaranas ng sexual activity. Pagkawala ng interest sa sex. Dahil sa sakit o takot, pwede rin mawalan ng gana o ma-stress sa sex ang isang tao. Infections transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact. HIV, Human Immunodeficiency Virus, is a virus that attacks cells that help the body fight infection, making a person more vulnerable to other infections and diseases. It is spread by contact with certain bodily fluids of a person with HIV, most commonly during unprotected sex without a condom, or HIV medicine to prevent or treat HIV, or through sharing injection drug equipment. So, dito sa HIV is nakukuha to sa mga taong laging nakikipag-sex contact, and lalong kumakalat to kapag yung tao na yun ay nakikipag-sex contact sa iba. And ang sakit na to is permanently, and ginagamot siya, kaso nga lang maintenance para yung tao is tumagal and lumakas. Pero kahit nagme-maintenance siya, hindi pa rin siya gumagaling. Kaya laging nagme-maintenance yung tao na yun, and walang tigil na maintenance ang tao mayroong HIV. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome.
AIDS is the late stage of HIV infection that occurs when the body's immune system is badly damaged because of the virus. So dito sa AIDS na to is sinisira niya yung immune system ng isang tao at lalo niyang pinapahina gawa ng yun sa immune system niya, sinisira niya. Tapos yun, yung mga masasakit sa katawan ng tao like habang umiihi siya, masakit. Tapos may lumalabas naman na dugo sa kanyang pag-ihi. Chlamydia is a common STD that can cause infection among both men and women. It can cause permanent damage to a woman's reproductive system. This can make it difficult or impossible to get pregnant legally. Chlamydia can also cause a potentially fatal ectopic pregnancy that occurs outside the womb. Ano nga ba ang chlamydia? Ang chlamydia ay isa sa mga nakakaawang sign na nakukuha sa pakikipagtalik na nagdudulot na malubhang problema sa lalaki at babae. Syphilis is a sexually transmitted infection that can cause serious health problems without treatment. Infection develops in stages: primary, secondary, latent, and tertiary. This stage can have different signs and symptoms. Mga bang syphilis? Ang syphilis ay isang malubhang STI na may apat na pangunahing yugto sa stage 1 na magiging sanhi ito ng isang walang sakit na sugat na maaaring hindi mapansin. Sa stage 2, dudulot ito ng mga rashes at iba pang sintomas na nagpapakita ng pagkalat ng bakterya sa buong katawan. Stage 3, maaaring mawala ang mga sintomas ngunit mananatili ang infection. Sa stage 4 naman, kung hindi ito magagamot, nagdudulot ito ng seryosong komplikasyon, puso, utak at organo, posibleng magresulta sa pagkamatay. Chancroid is a bacterial condition that causes open sores on or around the genitals. It's a type of sexually transmitted infection or STI, which means it's transmitted through sexual contact. So yung chancroid, yung apekto nito, yung taong may pagtalik sa taong may chancroid, tapos hindi pa gamit ng condom. Yung naman ito, bali yung pag-ihi nito masakit kasi naanoan yung niya sa organs niya sa loob. Trichomonas vaginalis or TRICH is a very common STD caused by infection with Trichomonas vaginalis protozoan parasite. In women, the infection is most commonly found in the lower genital tract, vulva, vagina, cervix, or vagina. In men, the infection is most commonly found inside the penis. So, ang Trichomonas vaginalis ay isang uri ng mikrobyo o parasitiko na sanhi ng isang infection na tinatawag na Trichomonas. Karaniwan itong maapekto sa ari ng babae, ngunit maaari may pasa sa lalaki. Ang infeksyon ito ay nagdudulot ng pangangati, pananakit, at hindi discharge o pag-agos mula sa ari. Sa mga babae, maaaring magdulot ito ng pananakit habang umihi o pag-ipagtalik. At sa mga lalaki, maaari ito magdulot ng iritasyon o pagkaroon ng discharge mula sa ari.